Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Ako po si Sister Isen Almuninya from Kalangay, San Nicolas, Batangas, Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang TMSL, Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa tangi po at banal na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu Santo, pinupuri, pinasasalamatan ka po namin sa umagang ito. Salamat po sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Salamat po sa pribilehiyo o pagkakataong ito na makapag-aral kami na iyong salita. Hinihiling ko po na samahan niyo po kami at bigyan ng karunungan at kaalaman upang ganap naming maunawaan ang mensaheng tatalakayin ngayong araw na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa Levitico chapter 18 verse 19. Sabi po doon, huwag tayo makikipagtalik sa isang babae habang siya'y may regla sapagkat siya'y marumi. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Ito pong talatang ito ay patungkol sa isang utos at paalaala sa atin ng Diyos. Hingil sa usaping pakikipagtalik sa babaeng may buwa ng dalaw. You shall not approach a woman to uncover her nakedness as long as she is in her customary impurity. At kung sa Tagalog ay, huwag kang lalapit sa isang babae upang ilantad ang kanyang karumihan o kahubaran hanggang siya ay nasa kanyang nakaugaliang karumihan. Ano nga ba ang sinasabi sa customary impurity? Ang nakaugaliang karumihan ng isang babae. Ito ang isang utos na naturalesa na ng isang babae na mababasa din natin sa Levitico chapter 15 verse 19 hanggang 24 na kung saan inilalarawan ang parusa sa paglabag sa pagdiriwang na ito ng seremonyal ng kalinisan. Ang parusa ay magsasagawa ng ritual na paghuhugas. Walang tiyak na pagbanggit ng relasyon sa pag-aasawa sa talatang ito. Ang isang babae ay may kasamang asawa ngunit higit pa sa relasyon ng kasal. Sa pag-aasawa ay isang utos para sa sexual na pagpipigil at karangalan kahit nasa loob ng isang relasyon sa pag-aasawa. Ito ang isang pagpipigil sa atin ng Diyos sa bagay na dapat inalaan natin sa tamang panahon o oras ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa na hindi lahat ng ating pwedeng gawin ay maaari sa anumang oras. Bilang paggalang na din natin sa ating mga sarili at pagrespeto sa dangal ng ating asawa ay maging mapanuri at masunurin tayo sa nais ng Diyos sa atin. Ang idea ng ilang aspeto ng sexual na pagpigil sa pag-aasawa ay maaaring mukhang kakaiba o nakakasakit pa nga sa mga nag-iisip na may kinalaman sa sex. Ang isang relasyon sa pag-aasawa ay nag-aalis ng anumang pangangailangan para sa pagpigil. Sa madaling salita, may mga bagay na dapat nating itigil o maglaan ng panahon para tumigil. Hindi para tayo ay maging kontrolado ng Diyos, bagkus nagtuturo sa atin ng asal na hindi lahat ng bagay ay ating magagawa ng walang pagpipigil. Tulad din po sa sinasabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 3 na ibigay ang asawang lalaki sa kanyang asawa ang pagmamahal na nararapat sa kanya at gayon din naman ang asawang babae sa kanyang asawa. Ang universal na Kristiyano, mga halaga na pagiging alipin at pagsasakripisyo sa sarili ay humihiling ang isang asawa ay magsagawa ng pagpigil sa kanilang inaasahang sekso kapag ang pag-ibig at pag-aalaga sa isa ay mangangailangan nito. Ang sumunod naman ay you shall not approach a woman to uncover her nakedness o hindi ka dapat lalapit sa isang babae upang ibunyag ang kanyang kahubaran. Ang paggamit ng pamilyar na pariralang ito sa Levitico 18 sa partikular na konteksto ay binibigyan diin ang idea na ang alisan ng takip
ang kahubaran ay higit pa sa pagtingin sa isang hubad na katawan. Isang gawain na ipinagbabawal ng Diyos at turo sa atin bilang pagpapakita ng respeto, paggalang, magiging makatao at may takot sa Diyos. Maraming gawain ang mundo, ngunit sa usaping ito, tayo minulat ng Diyos sapagkat ito ay isang gawain na magiging dahilan ng isang mabigat na kasalanan na ang implikasyon ay isang uri ng sexual na pagkilos. Bilang mga Kristiyano ay isang paalaala sa atin ito ng Diyos ang tungkol sa pagpigil sa sarili. Sa bagay na ito, kung tayo man ay may asawa na, isang paalaala ito na tayo ay may kasunduan sa Diyos tungkol sa usaping sexual at paggalang sa inyong pagsasama. At kung tayo naman ay mga kabataan o wala pang asawa, ito'y pagmumulat sa atin na dapat tayong magkaroon ng pagpapigil sa ating sarili. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na aming narinig o napag-aralan. Salamat po sa kapahayagan ng iyong salita. Dalangin ko po na ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan at magsilbing gabay sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat o Diyos sa pagpapaunawa sa amin tungkol sa customary impurity o ang nakaugaliang karumihan ng isang babae. At bilang Kristiyano ay tinuturuan mo kami na maging bukas ang aming kamalayan sa pagpipigil sa sarili, lalo na po sa usaping tungkol sa sex. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay ng may kabanalan at may malinis na puso at isipan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at mapalad po tayo na nakakabahagi tayo sa programa ng TMSL, ang Tinapay Mula sa Langit. Ini-encourage po ang bawat isa na patuloy na suportahan at subaybayan ang programang Tinapay Mula sa Langit araw-araw tuwing alas 5:30 ng umaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.